Sino si Jesus para sa iyo? Sa Mateo chapter 16, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw siya ayon sa mga tao. Ang sabi ng ilan, siya raw si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, siya si Elias. At may nagsasabing siya si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At kung tatanungin ka din ni Jesus kung sino siya para sa iyo, ano ang isasagot mo? Ang lahat ng relihiyon ngayon sa mundo ay ipinapangaral si Jesus. May mga nagsasabing siya ay isang tao lamang, may mga nagsasabing siya raw ay si Miguel Arkanghel, at may mga nagsasabing siya ay Diyos. At tulad ng sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, makikilala mo lamang kung sino talaga siya dahil inihayag ito sa iyo ng ating Diyos Ama. Ika nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Spirit. At kung i-check mo ang Greek ng salitang Lord sa verse na ito ay nangangahulugang God, Lord, Master, Sir. And this title is given to God the Messiah. Sa makatuwid, kung wala sa iyo ang banal na espiritu, ay hindi mo masasabing ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang sabi rin sa Juan chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. At sino ang salita na tinutukoy ni Juan dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Bilang patunay, basahin natin ang Pahayag chapter 19 verse 11 to 16. Dito ay inilalarawan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At sa verse 13, sinasabi dito na ang kanyang pangalan ay ang salita ng Diyos. At kung gusto mo pa ng tiyak na verse na nagsasabing siya ay Diyos, basahin ang Juan chapter 20 verse 28. Dito ay tinawag ni Tomas si Jesus na Panginoon ko at Diyos ko. Ngunit ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi napapagod, hindi natutulog, at hindi namamatay. Tama? Oo, ngunit ang Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya't normal lamang na siya ay mapagod, matulog, at mamatay. Dahil plano ito ng Diyos Ama. Dahil simula nang nilabag nila Eva at Adan ang utos ng Diyos na huwag kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, dumating ang kasalanan sa mundo. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganoon din tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus dahil binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa madaling salita, iniwan ni Jesus ang kaluwalhatian ng langit upang maging tao at mamatay para sa mga kasalanan natin. Hindi ba't ito ang totoong pagmamahal? Sa makatuwid, si Jesus ay Diyos na kasama natin at ang katuparan ng propesiya sa lumang tipan na tatawagin siyang Emmanuel. At siya ay tinatawag ding kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Siya ang nagsilbing sakripisyong kordero para sa atin upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. At alam natin na dapat ang sakripisyong kordero ay walang dungis at kapintasan. At dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, walang sinumang tao ang maaaring maging kabayaran para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Siya ay dumating sa kanyang bayan, sa Israel,
Ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan at tinangkapan nila siyang batuhin. Noong sinabi niyang, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. dahil alam ng mga Hudyo na I am ang pangalang sinambit ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai, at nagsabwatan sila upang patayin siya dahil inangkin niyang siya at ang Ama ay iisa, at hindi nila ito matanggap sa kabila ng lahat ng himala at pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya't hanggang sa ngayon, ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin sa kanilang Mesiyas. Ngunit ang Diyos ay alam lahat ng bagay. Tama? Kaya't kung si Jesus ay Diyos, ay bakit hindi niya alam ang araw o oras ng kanyang pagbabalik? Ang sagot dito ay simple lamang. Si Jesus ay ipinanganak na isang Hudyo, at ang mga Hudyo ay may tradisyon na ang lalaking ikakasal ay dapat munang magtayo ng bahay na matitirahan niya at ng kanyang mapapangasawa sa lupain ng kanyang ama. At tanging ang ama lamang ng bridegroom ang may karapatang magsabi kung maaari nang tirahan ang bahay na yaon. At saka lamang siya magbibigay ng hudyat sa kanyang anak kung kailan nito maaaring kunin ang kanyang bride. Kaya't ang nais iparating ng ating Panginoong Hesus sa bersong ito ay, siya ang ating bridegroom at tayo ang kanyang bride. At hindi ba't sinabi niya sa atin na sa bahay ng kanyang ama ay maraming silid, at nagpunta siya roon upang ipaghanda tayo ng ating matitirahan? At alam nating ang Diyos Ama ay hindi kailanman ibabahagi ang kanyang kaluwalhatian. Kaya't kung si Jesus ay hindi Diyos, bakit siya nakaupo ngayon sa kanan ng trono ng Diyos? At para maging malinaw sa lahat, ang Panginoong Hesus ay hindi si Miguel Arcangel, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Sa katunayan, ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Dito ay malinaw na ang Diyos Ama mismo ay tinawag si Jesus na Diyos. Ano pa bang patotoo ang kailangan mo? At sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya't kung ang tingin mo pa rin kay Jesus ay tao lamang, at ang lahat ng tao ay nagkasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos, dahil ang Panginoong Jesus ay hindi kailanman nagkasala. Maaari tayong magpatuloy at magbasa ng marami pang mga talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos, at hindi tayo mauubusan sapagkat ang buong banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa Kanya. Tandaan, tatlo ang nagpapatotoo sa langit: ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At tunay ngang dakila ang misteryo ng Diyos. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Kaya't kung tatanungin ka ng Diyos Ama ngayon kung sino si Jesus para sa iyo, ano ang isasagot mo?